Ayan po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. At muli po sa hapon na ito, tayo po ay makikinig po at mag-aaral po ng salita po ng Panginoon. At ayan po, hindi ko na din po patatagalin po sa hapon na ito. Ang bawat isa po sa atin ay inaanyahan ko po na tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ng hapon na ito. Sa pag-aaral namin, Panginoon, ng salita mo, patuloy, Panginoon, na bigyan mo kami ng pangunawa na nagmumula sa inyo, maging kalakasan namin, encouragement sa aming spiritual na buhay, Panginoon, ng mga salita mo sa hapong ito. Holy Spirit, patuloy ka namin wini-welcome sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. At kung may mga Bible po tayo, buksan po natin yung Bible po natin dito sa Proverbs chapter 12 verse 24. Sabi po dito sa Proverbs 12 verse 24 po, kung may mga Bible po tayo, sabi po dito, balang araw, ang masikap ang magmamana, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Ngayon po, pag-aaralan po natin sa hapon na ito, ang topic po natin, hirap lang at walang ginhawa ang gantimpala ng tamad sa ministry. Amen po. Ulitin ko po ulit, ang pinaka-topic po natin ngayong araw na ito ay yung hirap lang at walang ginhawa ang gantimpala ng tamad sa ministry. So dito po, sa binasa po natin sa Proverbs 12 verse 24, ang tinutukoy niya po dito ay yung salitang tamad. Kapag sinabi po nating tamad, ano po ba yung pumapasok sa isip natin? Siyempre, marami. Tama po ba? Masasabi mong tamad yung isang tao kasi walang ginagawa. Tama po? Masasabi natin na tamad yung isang tao kasi hindi kumikilos. Wala siyang pinapakitang aksyon sa isang bagay na ginagawa niya. So, nakakakita naman po tayo ng ganun, tama po, na may mga tao nakahilata lang, walang ginagawa, tama po. Ngayon, ang sabi niya po dito, pagdating po sa ministry, hindi pwedeng patamad-tamad tayo. Kung may katabi po tayo, sabihin po natin sa katabi natin, huwag kang tamad. Amen? At dito po sa pag-aaralan po natin, sabi niya, hirap lang at walang ginhawa ang gantimpala ng tamad sa ministry. So, ibig sabihin po, walang magandang ginhawa o gantimpala ang natatanggap ng isang taong hindi mo mautusan. Amen? Yung tao na walang ginagawa po pagdating po sa pag-ministry. Kaya ano pong nagiging bunga kapag ang isang tao ay walang ginagawa? Amen? Sabi na lang natin, halimbawa po sa trabaho. Alam naman po natin na sa pang-araw-araw ay meron tayong pangangailangan. Nandiyan po yung araw-araw, kailangan natin kumain. Tama po ba? At alam niyo po, kapag ikaw ay hindi nagtrabaho, anong mangyayari sa'yo? Meron ka bang kakainin? Siyempre kapag sa literal po, sa aktual na buhay ng isang tao, kapag hindi ka nagtrabaho, ay wala kayong kakainin. Tama po ba? Wala kayong sasaingin, wala kayong lulutuin. Amen? Ngayon, anong dapat gawin? Siyempre, kailangan mo magtrabaho para meron kang kainin, para meron kayong pang araw-araw na pangailangan. Amen po. Pero pagdating po kasi dito sa Bible po, pagdating po sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi pwedeng maging one tamad tayo. Alam naman po natin yung kwento ng one tamad, di ba? Yung one tamad, nakatingala lang siya dun sa puno. Ewan ko kanong puno yun, langka siguro yun, di ba? Nag-aantay po siya ng may mahuhulog na bunga. Ayan, wala siyang ibang gagawin kundi nakahiga lang siya. Tapos sa antayin niya bumaksak yung bunga. Ayun. So hindi siya kikilos. Antay lang niya yun hanggang malaglag. Yun na yung pagkain niya. So hindi naman po tayo si one tamad na wala tayong ginagawa, na nag-aantay na lang tayo kung anong gagawin. Tama po ba? Ito po, sabi niya po dito, balang araw, ang masikap ang magmamana. Anong mamanahin mo? Pagpapala. Amen po ba? Mamanahin mo yung kasaganahan, mamanahin mo yung pagpapala na galing po sa Panginoon. At sabi nga po dito, kung tayo po ay napagkakatiwalaan ng Diyos, nagagawa po natin yung part natin. Ang sabi po ng Panginoon dito, kung tayo mapagkatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malaki. Kung mapagkatiwalaan tayo sa ganitong bagay, ay mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malawak na ministry. Amen po ba? Kung mapagkatiwalaan tayo sa ganitong bagay, marami pang bagay na pwedeng ipagkatiwala ang Diyos sa atin. Pero paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa mana? Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa pagkapala niya? Kung tayo po mismo ay nakikitaan na hindi tayo worth it na pagpalain ng Diyos kasi salitang, sorry po sa words, tamad. Amen? Wala tayong ginagawa. For example, halimbawa po sa ministry, sa simbahan, o
Inutusan tayo ng pastor natin na sumama kayo tuwing Tuesday to Friday, mag-soul winning tayo. Kaso ikaw, saka na lang po ako pupunta, saka na lang po ako magso-soul winning. Tapos, alam naman po natin yung mga activities natin sa church. Meron tayong soul winning, may prayer tayo, may Bible study tayo, meron tayong midweek, meron tayong prayer meeting, di ba? May follow-up, nagpa-follow up ka sa mga miyembro. Marami pong pwedeng gawin sa loob ng simbahan. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na, lahat naman sila may ginagawa na wala naman akong pwedeng gawin dito, wala naman pwedeng gawing trabaho dito, lahat naman silang meron. Alam niyo po, kapag dating sa pagtatrabaho or pag-ministry sa loob ng simbahan, ikaw ang maghahanap ng pwede mong gawin. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na, siya na yung naka-assign doon sa kanya na pinapagawa to wala naman na akong gagawin anong gagawin natin? Amen po ba? Hindi. Kung talagang gusto mo at habol mo ang paglilingkod, ang pag-ministry, kung gusto mong may ginagawa ka, paghanap ka ng gagawin mo sa loob ng simbahan. Amen po ba? Pwedeng sabihin natin, minsan gusto natin agad-agad yung, gusto ko doon ako sa harapan, yung gusto ko ako yung hawak ng gitara, gusto ko ako agad yung magpapakanta, gusto ko ako yung nandun sa harapan. Pero hindi po ang paglilingkod sa Diyos, hindi mo habol yung tinitingala ka, hindi mo habol yung ma-appreciate ka, hindi mo habol yung kilala ka lang. Amen po ba? Kasi po bakit? Ang pag-ministry, sabi nga po sa Bible, mapagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa malaki. Amen po ba? Na doon pa lang sa maliit na bagay, nagpapa-impress ka sa Diyos na, Lord, eto yung gagawin ko, taga-puns lang muna ako. Yan, ako na po yung, kumbaga, pastor, ako na lang po yung maglalaba po ng basahan. Pastor, ako na lang po yung nagpipresenta ka. Kasi gusto mo meron kang gawin. Amen po ba? Nagpipresenta ka, pinapakita mo na pwede kang pagkatiwalaan. Amen po ba? Maganda pong magandang ugali ng isang Kristiyano na ikaw mismo yung naghahanap ng trabaho. Amen po ba? Na, pastor, ako na po yung mag-aayos ng bangko, pwede po kaya ako na lang po yung magugas sa mga pinagkainan, pwede po kaya, pastor, ako na lang po maglalaban ng kortina, ako na lang po yung maglilinis ng ganito. So, ibig sabihin, hindi mo masasabing tamad ka. Amen? Katutusin po yung talagang tamad kasi walang ginagawa. Pero kung paiiralin natin yung obedience natin, yung pagsunod natin, yung ugali natin na meron kang initiative na magkukusa ka na gawin yung bagay na to, hindi ka tamad Amen po ba? Umiiral lang yung laman mo na ayaw mong kumilos, ayaw mong gumalaw, ayaw mong sumunod. Amen po. Kaya sabi niya, balang araw yung mga taong masikap. Pag sinabing masikap, ito yung mga taong nagtsatsaga. Ito yung mga taong masisipag. Ito yung mga taong nagtitiis. Amen, na kahit dun lang sa pagpunas, sa paglilinis at pag-aayos ng mga bangko sa loob ng simbahan. Ang sabi po dito, darating yung time, ikaw yung magmamana ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? At hindi habang buhay na doon ka sa bagay na yun. Amen po. Kaya sabi niya, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Hindi pwede nating sabihin na marami po akong gagawin. Amen po ba? Kasi minsan, maraming activities sa church, pero minsan marami tayong dahilan, marami tayong alibay. Amen? Kasi di mo pwedeng sabihin sa Lord na wala ka nang pwedeng maging trabaho. Ang lawak-lawak ng bukirin ng Diyos para doon ka magtrabaho. Amen po. Yung sabi niya po dito, meron pa pong isang verse. Sabi niya dito sa Proverbs 13 verse 4, ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Dito po, sabi niya po dito, ang tamad ay nangangarap ngunit hindi naman natutupad. Ano ibig sabihin po na? Hindi naman masamang mangarap, pero syempre kailangan lagyan mo ng aksyon. Amen po ba? Na puro na lang tayo pangarap, puro na lang tayo salita, pero wala naman tayong ginagawang aksyon doon sa bagay na gusto mo. Minsan marami tayong pangarap. Ayan. Naalala ko po yung pamangkin ko yung pamangkin ko po. Ay meron siyang sinabi sa akin, sabi niya, tita, paglaki ko, kung gusto ko, bibilang ko si tatay ng bahay, bibilang ko yung tatay. Kumbaga po, bata pa lang siya, may pangarap na siya. Pero syempre, pamangkin ko po yung bata pa lang po yan. Pero pagdating sa bahay na, pag inutusan mo, ayaw nang gawin, ang dami niyang dahilan. Pero alam niyo po, sa atin po kasi sa harapan po ng Panginoon, hindi lang hanggang pangarap, kundi aksyonan mo. Amen po ba? Na ipakita mo na karapat-dapat ka na sabi dito, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap.
Sabi nga po, naririnig ko po na tinuturo po sa atin ng mga pastor po natin, na paulit-ulit kong naririnig. Sabi niya, paano pagpapalain ng Diyos ang isang taong hindi niya mautusan? Amen po. Paano pagpapalain ng Diyos yung isang taong hindi naman niya mapasunod? Amen. Ang sabi nga po, ang pagpapala po ng Diyos ay para sa mga masunurin. Ang kasaganahan ng Diyos ay para sa mga taong marunong utusan. Hindi yung inutusan ka ng pastor mo na gawin yung bagay na to, sumama ka sa soul winning, sumama ka sa Bible study, pero ang dami nating reklamo. Amen po ba? Ang dami nagmamurmur tayo sa likod ng pastor natin, ano ba yan? Lagi na lang utos ng utos. Wala pa nga tayong ginagawa. Kitang-kita sa yung katamaran na ayaw mong gawin. Dapat hindi ganun yung ugali natin pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pag-ministry po natin sa Panginoon po natin. Ang gusto kasi ng Diyos, habang ginagawa po natin yung bagay na ito sa paglilingkod sa Kanya, yung masaya ka. Yung nandun yung love na ginagawa mo yung bagay na to para sa Panginoon. Hindi yun napipilitan tayo. Pero sabi nga po, balang araw, sabi niya, ang masikap, magmamana. Kapag kasi nagagawa po natin yung tama, nagagawa natin yung dapat, yung nararapat sa paglilingkod natin sa Panginoon, alam ng Diyos kung paano Kanya pagpapalain. Amen po ba? Alam ng Diyos kung paano Kanya gagantihan doon sa ginagawa mo pagdating sa gawain po ng Panginoon. Kasi pansinin nyo na lang po, masarap bang bigyan yung isang taong hindi mo man lang makitang kumikilos? Amen po ba? Parang sa atin po, di ba? Sa isang magulang, ngayon, parang sa amin dati, nung mga baliliit pa po kami, tawag dito, kapag sa amin po magkakapatid, kapag alam kung sinong laging kumikilos, sino laging may ginagawa, yun lagi ang napapaboran. Yun yung lagi yung nabibigyan. So, syempre, kailangan, para ikaw naman yung bigyan, para masarap kang bigyan, anong dapat mong gawin? Yung pakitang gilas ka. Syempre, kailangan magsipag-sipag ka din. Syempre, kapag alam mo yung tao masipag, masarap bigyan. Amen po ba? At ganun din po, sabi po dito sa Bible, ang isang taong masipag, masikap, ang sabi niya dito sa Biblia, sabi ng salita ng Diyos, balang araw siya yung magmamana. Amen. Hindi niya sinabing doon sa tamad, kundi ang sinabi niya doon sa masikap. So, ito po, nilantad ng Diyos, sinabi ng Panginoon na yung pagpapala ng Diyos ay para doon sa mga masunurin. Amen. Kaya sabi niya po dito sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi niya po dito, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Opo, sa paglilingkod naman sa Lord, dumarating naman po yung point na talaga nakakatamad. Tama po. Kaya minsan parang ang hirap tumayo, ang hirap kumilos. Amen. Pero kailangan, sabi po dito, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang ipupush mo yung sarili mo na kailangan mo tumayo, kailangan mong gawin yung bagay na ito. Pero habang ginagawa mo yung bagay na to, ang sabi sa Bible, gawin mo ito na hindi mo sa tao ginagawa, hindi sa pastor mo, hindi sa leader mo, hindi yun kasi nandoon sinabi ni ganito, hindi. Gawin mo na sa Diyos mo ginagawa, hindi sa tao. Amen. Kaya sabi niya po dito, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sa part na wala ka sa mood kasi hindi mo gagawin yung bagay na to. Hindi lang doon sa hindi ka okay kasi hindi ka nga okay, kaya hindi mo gagawin yung bagay na to. Amen? Hindi lang doon sa part na, ay hindi ako a-attend ng activities kasi hindi naman ako magmi-ministry eh. Hindi po ganun yun. Amen? Ang tinuturo po sa atin, i-expose pa natin lalo yung sarili natin sa gawain po ng Panginoon. Amen? Sabihin dapat yung sarili natin, dapat po tawag ito, lagi po tayong available. Amen po. In-expose natin yung sarili natin pagdating sa gawain po ng Panginoon. Ano po bang benepisyo kapag lagi tayong na-expose, na-involve po pagdating sa gawain ng Panginoon? Number 1, napapalakas po tayo. Amen po ba? Napapatatag tayo, napapatibay tayo. Amen. Mas lalong napapalapit yung pagmamahal natin sa Panginoon po natin. Mas lalong napapalapit yung relasyon natin sa Diyos, maging sa
sa mga kamanggagawa po natin, mga kapatiran po natin sa loob ng simbahan. Amen po ba? Pero kapag wala kang ginagawa, talagang iiral talaga yung katamaran. Amen. Kasi bakit? Wala kang ginagawa eh. Amen po ba? Kaya pansinin nyo pang isang taong walang ginagawa, wag mo na nga sana nakikilos yan kasi bakit? Likas na sa kanyang katamaran. Amen po ba? Kaya, ang sabi niya po dito, pairalin natin ang sinasabi ng Biblia na maging masipag kayo palagi pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang sabi po sa Bible, ang lahat ng pagkapagal, sakripisyo na ginagawa natin alang-alang sa ministry, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sabi niya, hindi po nasasayang. Amen? Yung pagpunta mo sa church, yung pagsama mo sa gawain, amen? Ang sabi niya po dito, hindi nasasayang. Kasi may pangako ang Diyos. Ang sabi niya, balang araw, ang mga masisikap, yung mga matityaga, yung masisipag, magmamana. Magmamana ng ano? Magmamana ng pagpapala na galing sa Diyos. Amen po ba? Pero wag nating aasahan ng isang taong tamad na walang ginagawa ay may matatanggap. Biblical po, ang sabi niya gano'n sa Bible, sa Proverbs 20 verse 4, ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating sa anihan. Diba? Madalas po nating naririnig na kapag may tinanim ka, mayroon kang aanihin. Paano kung wala ka namang tinatanim? Kasi nga, wala ka namang ginagawa. Anong aanihin mo? Di wala. Amen po ba? Kaya sabi niya ganun, ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. So, isipin na lang po natin, lahat ng ginagawa natin, nagtatanim lang tayo sa Diyos. At yung pagtatanim na yan, may bunga, may resulta, may aanihin ka. Pero wag tayong mag-expect na may darating, meron kang aanihin, wag kang mag-expect na may aanihin ka kung wala kang tinatanim, kung wala kang ginagawa. Amen? Kaya sabi niya pong ganoon, hirap lang at walang ginhawa ang gantimpala ng tamad sa ministry. Paano hirap at walang ginhawa? Minsan puro na lang tayo reklamo, puro na lang tayo murmur na, lagi na lang ako inutusan ng pastor ko, ganyan. Puro ka na lang, puro salita, puro reklamo. Kakareklamo, wala ka naman talagang ginagawa. Amen? Pero nasabi niya pong gano'n, kung gano'n lang yung attitude natin, sipin niyo po yung mga taong walang ginagawa, napapagod pa, di ba? Amen. Yung mga tao wala na ginagawa, sila pa yung pagod. Amen. Kaya meron ako nabasa, sabi niya gano'n, huwag kang magagalit doon sa taong tamad. Kasi bakit? Kasi wala naman silang ginagawa. Kaya ba't ka magagalit? Wala nga silang ginagawa. Amen po. Sabi niya, hirap lang at walang ginhawa ang gantimpala ng tamad sa ministry. Pero tayo po, oo, sabi nga po di ba? Hayaan mong pagbalik ng Panginoon, makita niyang pagod ka. Kasi bakit? Kasi may ginagawa ka. Amen? Hindi yung pagod ka kasi wala ka lamang ginagawa. Amen po. Kaya sa bawat isa po sa atin, sabi niya po ganoon sa 1 Corinthians 15:58, yan, sabi niya, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagkapagal para sa Kanya. Amen po. Ating yung panahon, aanihin din po natin yung paglilingkod po na ginagawa po natin sa Panginoon po natin. Dahil ang ina-advise po ng salita ng Diyos, maging masipag po tayo. Amen po ba? Lalo na po, nalalapit na po ang pagbabalik po ng Panginoon po natin. Nawa, madatnan tayo ng Diyos na mainit. At syempre, matyaga po tayo na nagpapatuloy po sa gawain po ng Panginoon po natin. Amen po? Kaya ang pagpapala po ng Diyos ay nandun sa mga taong marunong sumunod. Hindi doon sa mga suwail. Amen po? Yun po. Sa hapon na ito, yun lang naman po yung maibabahagi ko po sa bawat isa po sa atin. Ayan, sige ho, tayo po panandalian pong yumuko, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, salamat po Panginoon sa hapon na ito, Panginoon, sa pagtuturo mo sa bawat isa sa amin, sa mga encouragement at paalala mo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Ama, habang kami ay nagpapatuloy sa gawain mo sa paglilingkod sa inyo, Lord, gawin mong gawin mong sabik yung puso namin, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Kaya mo, Panginoon, ang bagay na ito ay, Lord, ikaw yung nakakakita ng laman ng puso namin. Naniniwala kami, Ama, na yung lahat ng bagay na ginagawa namin na paglilingkod sa inyo, ikaw, O Diyos, ang magpapala, Panginoon. May reward man o wala, O Diyos, saya mo ugad ng puso namin. Ang maging laman nito ay yung paglingkuran ka pa rin. Wala mang nakaka-appreciate, wala mang nakakakita, haya mo, Panginoon, na ikaw ang mag-appreciate sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa mga salita mo. Pinupuri, tinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. At salamat po sa
pakikinig po. God bless po sa inyong lahat po. Thank you po.